everyone, it's me again, Burntam, DIY TV, panibagong araw at panibagong vlog na naman ang matututunan nyo mga ka-DIY. Sa araw na ito, nandito tayo sa Toyota Corolla Altis natin at meron tayong tuturong bagong technique sa inyo. Pero bago natin ito ng video, subscribe mo muna yung YouTube channel natin at yung Facebook page natin, pakiparo natin dito. Tara! Just in case mga ka-DIY, may senaryo kayo na hindi nyo mabuksan itong pinto dito sa labas at sa loob. So, ang unang gagawin natin, i-open natin yung window doon para ma-access ko natin. Ayan. Usod natin mga kanila para magkaroon tayo ng maluwag na room dito kung mag-ayos tayo. Ito yung senaryo dito na hindi natin ma-open yung pintuan natin sa labas at sa loob, parang ganito. Hindi rin natin ma-open dito. So hassle, di ba? Iikot ka pa dito sa kabila para makapasok ka. So ang gagawin natin na remedyo dito, just in case, ito kasi problem to pagka nasira yung kable ng door lock natin. Yung door lock kasi hindi talaga ma-open yan sa labas, yung inner and outer door opener natin. Hindi mo talaga ma-open yan pag nakalock or hindi na gumagana yung door lock natin. May kable kasi yan or mechanism. So ang gagawin natin para makita natin yung mechanism ng door lock natin, inner at outer door mechanism natin, ang gagawin natin, tatanggalin natin tong sidings. Pero hindi mo nga ito matatanggal kasi hindi ito mabubuksan. Diba? So ang gagawin natin dito na technique, tuturo po namin sa inyo. Ganito lang po mga kadena. Watch and learn. Pang-una, ang mga pry tools or trim panel at saka itong flat screw. Tara? Ito po ang unang tatanggalin natin. Rubber. Ito. Rubber. Itong rubber na to, dahan-dahan lang para hindi masira mga kadiwa. Ganyan o. Tanggalin natin yan. Yan. Hanggang dito. So yun, pag natanggalan natin yan, sunod natin na tatanggalin ay, ang gagawin natin mga kadiwa, tatanggalin natin to, itong inner. Kasi may Phillips screw dito. Yan. Tapos, tatanggalin din natin. Isa lang naman ang Phillips screw nito. Kung paano na, ganyan. Tanggalin natin yung socket. Ayan. Yan ang gagawin natin. Ito kasi mga kadiwa, hindi natin ito matatanggal. Kasi nakadikit dito sa sidings. Yan. Kapag natanggalan natin itong rubber na to, ito na, tatanggalin natin yung sidings. Dahan-dahan. Yan. Tinanggal natin to para hindi po siya nakakapit dito sa frame. So yan. Ayan o. Iangat nyo to, dahan-dahan. Tapos, ayan. Dahan-dahan talaga. Tapos dito. Ayan. Ingat nyo ng ganyan. Hanggang sa dahan-dahan lang para hindi masira yung mga clip na dito. Ayan. Pati dito mga katiway. Dahan-dahan lang din yan. Ingat natin. Yun. Dahan-dahan lang. So ayan yung mga clip oh. Kaya dahan-dahan lang talaga natanggalin. Pag natanggal ng mga ka-DIY, may flashlight kayo or flashlight ng cellphone dito. Sa Toyota Corolla Altis na 1.8G 2001 model, nandito yung mechanism. Yan o. Yan, andito po yung mechanism ng door lock at yung inner and outer door opener. Yan o. So, ito yung kable ng door lock, kaya hindi siya magbukas kasi nagluloko to. Ito kasi mga ka-DIY experience ko dito, nagloko to kaya hindi namin mabuksan yung sa labas at saka sa loob. So ang ginawa ko, inayos namin dito. Nilagyan namin ng WD-40. Yan. Ang nangyari kasi dito mga ka-DIY, naipitan or hindi ho nagana yung child lock niya. Nagkaroon ng problema dun sa child lock. Ang child lock kasi pagka binaba mo mga ka-DIY, ang mabubuksan mo lang sa labas. Yan mga ka-DIY, ito po yung tinutukoy ko na child lock. Yan nakalagay, pabasa mo. Yan. Dapat to kasi pag gusto mong i-child lock para yung mga bata sa loob hindi nila kayang buksan sa loob, ilagay mo tong ganyan. Okay? Pero mabubuksan lang yan sa labas, sa loob hindi na. Pero ito dapat, kung gusto mong mabuksan ng loob at labas, dapat nakalagay yan dyan. Yan, ganyan siya. Ito kasi dapat nakasagad dito. Kaya lang ito, nandito na lang siya kasi naglulukong kayong door lock ko mga ka-DIY. Pero yan, okay yan, mabubuksan mo yung labas. Diba? Pag ito kasi yung nangyari. Yan, ibabalik ko kung paano yung nangyari. So ganito yung nangyari kaya ginawa ko to as experience. Ganito siya dati, yan.
nakasagad siya dito. Kasi dapat naman talaga ganyan. Kaya lang, ang problema, hindi mo mabubuksan ng kadema yun. Kahit sa loob yan, hindi mo mabubuksan. Yan o, hindi rin mabuksan mga kadema. Kahit na nakabukas na to, yung door lock niya. Yan o, yung tweeter ng door lock niya. Sige dito, pakita mo. Diba, naka-open na na. Hindi mo rin niya mabuksan. No? So ayan mga kadeway, ang gagawin na naman natin, bubuksan natin doon sa loob. So ganito po ang nangyari sa amin mga kadeway. Ayan. So ang gagawin nyo, tanggalin nyo ito ng buo. Ayan. Para makita nyo ito. Ito yung actuator o yung pinipindot para i-child lock mo. Ayan. So ang ginawa namin, kuha lang kayo nito, hanapin nyo yung child lock kung ito man ang mangyari sa inyo. Tulak mo lang yan. Ayan. So yan, gumalaw diba? Nakita nyo. Ayan ako dyan. O, di ba? Bumukas, di ba narinig nyo? Sarado ko. Bukas mo sa labas, hindi mabubuksan. Wala, di ba? Wala. So, ito ang ano, may pinipindot dito mga kadewa eh. Kaya dapat talaga na mabuksan nyo yung side panel. Ayan, okay na to. Try natin. Yun, bumukas na. Lock po. Nakalak na rin, bukas natin. Yan, okay na? Okay na. So, kung hindi natin matanggal yung sidings mga kadeway, hindi natin magagawa to. Hindi natin siya mamanual na bubuksan. Kasi kahit na naputulan kayo ng kable ng door lock, pwede nyo buksan dito. Kasi yan lang din ang purpose niyan. Pwede mo siyang galawin. Yan, yung mechanism. Kaya yung glass na ginawa nila dito lang talaga, hindi na nalagyan ng glass dito. Yeah, para na sa ganun, pwede mong magalaw-galaw yan. Tapos lagyan nyo na rin ng WD-40 para sa ganun na maintenance na rin siya. Ganun lang po yung diskarte mga kadiway. Okay? Tapos sa pagbabalik naman to, ganun lang po. Pag naka-open naman na to kadiway, pwede mo na itong ibalik. Sa pagbabalik, kunwari ito. Ganun lang, pwede nyo lang. Simple lang yan. Diba? Ganun lang yan. Lagay mo yung rubber, balik mo to, pagmulang yung clip. Tapos yung sidings dito, balik mo lang. May mga clip din siya dito mga kadema. Pag kunwari naputulan kayo ng isa, meron naman nabibili sa Lazada or Shopee yan. Ang gagawin nyo, kuha kayo ng flat screw. Ito kasi ang dahilan ng mga yan, nag-i-stack up to mga to. Yan. Igalaw-galaw nyo lang ganyan mga kadema. Yan. Ito kasi yung sa may mechanism ng inner and outer door opener. Tapos dito sa pinakaloob, ito. Hindi nyo kasi makita dyan, no? Ito yung sa may parang actuator ng door lock. Yung child lock pala, child lock, yan. Yan ang gagalawin mo makadiway. So pag ginalaw mo yan, pwede mo nang maano to. Yan, ito kasi na-stack up, pero ngayon naging okay na siya. So mabubuksan mo na siya ngayon. Diba? Yan ang niyang problema. Either naputulan ka nito sa loob, pwede mong mabuksan pa rin yan, basta matanggal mo to. Yung sidings dito mo lang gagalawin. Imamanual mo na lang siya dito. Yan ang purpose po ng tinuro namin sa inyo. Just in case na naputulan kayo ng kable or nag-stack up doon at gusto nyong buksan, kayo mismo i-DIY nyo, ganun lang po ang pagtatanggal nito. Okay? Siyempre, iisipin mo talaga mga ka-DIY na paano natin maayos to hindi natin mabuksan, hindi natin matanggal yung sidings. So ganun lang po yung diskarte o technique kung paano magtanggal ng sidings. Una, babab mo yung bintana, pangalawa, tanggalin mo yung rubber. Tapos pangatlo, tanggalin mo yung mga tornilyo kung saan nakakapit doon sa frame ng sasakyan, sa body, para matanggal mo yung sidings. Tapos pang-apat o pang-lima, tanggalin mo na yung sidings dahan-dahan para hindi maputol yung mga clip niya. Okay? At hindi masira yung sidings. Tapos hanapin mo yung mechanism ng door lock or inner and outer opener. Okay? Pati yung door lock. Tapos sprayhan mo ng WD-40 or kung anong oil na pwede ka dyan, lagyan mo kasi nag-stack up lang yan. Or kung naputulan ka ng kable, pwede mong i-manual doon. Anuhin mo lang ng kamay. Okay? So ganoon lang po mga ka-DIY. Hoping na may natutunan uli kayo kung paano ho yung diskarte na magtanggal ng sidings kahit na hindi mo mabuksan yung pintuan. Applicable to sa kahit anong sasakyan, basta ingat lang po kayo sa pag-DIY. Kasi mostly pag magpapaayos din kayo ng door lock, kunwari ito hindi mo talaga nabuksan at hindi mo kayang gawin. Ganun din ang ginagawa ng mga mekaniko. Hindi lang nila pinapakita sa inyo kasi siyempre sikreto po 'yan. Okay?
So ayan, hoping naman natutunan naman kayo mga ka-DIY. Short vlog lang to. At huwag nyo rin kalimutan na subscribe at i-follow si Analos Vlog. Analos Vlog sa YouTube at pati sa Facebook channel niya. Ayan, maraming salamat. Tugaro Bilagori and Burn Tam signing off.